18, 19, 2,000. Ayan. Ito po, kumpleto po yan. O, hindi ko na bibilang ito. Alingwana. Sigurado sakto na ito. No? Opo, sakto po yan. Salamat to. Wala akong ano man. Anak, halika na. Mauna ka na sa palengke. Ansan mo? Ano? Ito siya, ano? Magandang araw sa'yo. Oh, ano ba? Magandang araw din naman. Ano ba itong lilingkod ko? Sinamahan ko na sila Quintero at may pinag-utos yata si Mr. Samonte. Yan si Anselmo Magsalin. Magandang umaga. Nakita ko din siya sa mansyon eh. Initusan ako rito ni Mr. Samonte. Naalokin kayong ipagbili ng lupang ipinamana sa inyo, Don Rafael. Hindi ko pinagbibili yun eh. Mabuti nga ako binabayaran pa kayo. Hindi naman sa inyo yun eh. At ang isa pa, masama akong mapapaya si Mr. Ramiro. Totoo naman, Anselmo. Tutuusin mo eh. Kay Mr. Ramiro sa monteng lupang yun. Pirahin mo na lang. Ang totoo nito, hindi naman para sa akin lang yung lupang yun eh. Yun ay pamamahagi ko sa mga matatandang sakada rito na may malalaking pamilya at mga walang sariling lupa. Yun ang usapan namin ni Don Rafael bago siya namatay. Patay na yung iniintindi mo eh. Mga buhay ngayon ang isipin mo. Saka yung mga sakadang walang lupa. Mas importante pa ba naman sila kaysa sa bago nating amo? Tara na, malas tayo. Alam mo, attorney, ngayon ko na pagsanto na ano eh. Ikaw pala yung natatangay na ng ibang agos. Baka nakalimutan mo kaya ka kinuha ang abogado ni Don Rafael. Para tingnan at suportahan ang kapakanan ng mga tabasero. Hindi yan ganyan kung ano nung pinagsusulsul mo sa akin. Patakaran yun ni Don Rafael. Kaya naman tayo nabigyan ng mana dahil binilog niya ang ulo ng matanda eh. Kaya, Tony, huwag mo ko insultuhin, ha? Ikaw palang walang kwentang tao. Umalis na kayo at baka kung ano pa magawa ko sa inyo. Itay, huminahon ho kayo. Teka, sandali, anak ng kamote naman. Sandali, anak ng kamote. Ay, pwede naman kayong siguro magpaliwanagan eh. Dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Ano? Baka i-demanda kita. Pwede mag-demanda ka. Itay, tama. Kung nung panulapon, di ako natakot sa mga sakag. Sa'yo pa. Attorney Pulpol. Nadinig mo yun. Ininsulto ako. Wala! Ikaw magkikitistigo at demanda ko dito. Wala! Ikaw naman, Tony, sabat ka na sabat! Ayaw natin si Ramiro ang dumiskarte nito. Ayaw nila pagbili ng lupa, ano magagawa natin? Pasensya na ho kayo. Siguro hindi lang kayo nagkaintindihan. Aalis na ho kami niya. Sige ho. Mr. Anselmo. Ayun na, Tony. Sino may utos na bawasan ng sweldo namin? Sino pa? Si Mr. Samonte. Bakit? Nagkulang ba kami sa trabaho namin? Nagpalo ba kami? Nagnakaw ba kami ng oras? Abay. Nakukuha na kami sa pagtatrabaho. Hindi pa namin makukuha ng buwan dapat isweldo sa amin? Di ba? Ano reklamo? Ha? Binawasan ko sweldo nyo. Dahil tumaas ang halaga ng pataba ng pananim. Hindi tama yan. Saka problema nyo na yan. Kami ba papasan? Saka hindi ganyan ang palakad ni Don Rafael. Lahat na lamang pinakialaman mo. Saka alam mo, lahat ng mga tao rito, mga trabador, hindi konforme sa mga ginagawa mo. May karapatan akong makialam. Dahil anak ko kung dati mong amo. Kahit ba anak ka eh. Lahat ba ng mga gusto mo, gagawin mo? Ganun ba? Hindi ako papayag. Ibigay mo nga lahat ng pera niya. Walang pilitan dito. Kung hindi ka konforme sa kagustuhan ko, huwag ka magtrabaho dito. Hindi ikaw magpapalis sa akin sa trabaho ko dito. Wala kang pakialam. Dahil ang kausap namin dito, si Senyorita Carmela. Dahil ikaw, anak na lang sa labas. Bakit? Totoo naman sinabi ko ha. Talaga naman anak sa labas to eh. Hoy, tanda! Pagsisisihan mo lahat ang sinabi mo. Huwag mo kong takutin. Ayaw kasama. Matigas talaga yung Anselmo Masalin. Binantaan pa nga si attorney. Anak na kamuting matanda yun, talagang palaban. Kailangan na natin kumilos kagad, Quintero. Dumadaming problema natin. Magbigay tayo ng halimbawa sa mga tabasero para matauhan sila.
nagbibigay sa'yo ng karapatang makialam sa pamamahala dito sa asyenda. Pati ang mga tauhan mo, nakialam na nanakit pa ng mga sakada. Binawasan mo pa ang kanilang mga sahod nang hindi sinasabi sa akin. Carmela, para sa iyo rin naman itong ginagawa namin. Ayaw mo nun? Mas malaking kikitain mo. Hindi sa paraan mo, Ramiro. At gusto kong malaman mo, nung nabubuhay pa ang papa, inuuna niyang kabutihan para sa mga sakada, kaysa pang sarili niyang interes. Ganon talagang plano ko. Ayokong konsintihin lahat ng kalokohan nila. Gusto ko ipakita sa kanila na meron disiplina dito sa asyenda. Tignan mo ang ginawa nila kay Papa. Pinola, pinaikot-ikot. Kaya nawili. Kung nakuha nilang lokohin ng Papa, hindi ako, iba ako. Kaya pirmahan mo na yung papeles. Hindi ko pipirmahan yun. Kung noong hindi kita binibigyan ng karapatan, ay inabuso mo na. Ano pa kaya kung ibigay ko sa'yo ang gusto mo? Alam mo, Ramiro, hindi dugong sa monte ang dumadaloy sa iyong ugat. Marahil, dugo ng iyong ina. Mong idamay ang mama ko dahil hindi ko pinapakilman ng ina mo. Alam mo, nakuhuli ako ng ganito kalaking subo. No, ganyan kalaki? Oo! Meron bang ganyan kalaking subo? Oo, meron mo ganito kalaking subo. Baka artado na huli mo. Naku naman, nagbibiro ka ata eh. Lugaw yun! Tay! Ano ibig mo sabihin, Atty? Nagpapaalala lamang ako sa iyo, si Mr. Samonte. Nakita naman ninyo siguro kung anong klaseng tulong na ibigay ko sa inyo sa legalidad ng mga papeles na hawak ni Carmela. Alam ko anong dapat gawin. Pero alam ko rin kung kailan tututol. Kaya nung nangyari sa tabaserong si Cabestre, pagdating sa krimen, ibang usapan na. Ayaw kong masangkot sa mga ganong klaseng kaso. Kaya yata kami ang pinagbibintangan mo sa pagkapatay ng tabaserong yon. Wala akong kinalaman dyan. Madali ho magkaila, Mr. Samonte. Pero sa ganitong kaso, sisingaw at sisingaw din kung sino dapat managot. Nagkataon naman na ako ang abogado ng mga tabasero. Pag sinampay ito sa husgado, malamang na magkakaroon kayo ng problema. Kung iwan mo kaya ang mga tungkulin mo sa mga tabaserong yon, at sa amin ka na lang. Para walang problema, hindi ba? Ano bang gusto mong paunang bayad? Pera? Lupa? Lupa. Kaya mo. Bibigyan kita.
Ramiro, ano bang ginagawa natin dito? Puro tubuhan to ah. Pwede ka lang dyan. May kakausapin lang ako. Akala ko ba magsiswimming tayo? Mamaya. Huwag niyo magsalin. Ako nga ako. Doon sa kabila. Ikaw pala si Julio magsalin. Alam mo ba na binibili ko sa itay mo ang lupang pinamanas kanya ng papa? Pero napahiya ako. Dahil hindi daw niya pinagbibili kahit na magkano. Ngayon, bago pa uminit ang ulo ko, ikaw ang aalukin ko. Gawa mo ako ng pabor na mabalik sa akin ang lupang yon. Lupa ng itayor, hindi sa akin, Mr. Samonte. Mahirap ang inihingi niyong pabor. Dahil kung ano ang pasya ng itay, ay hindi ko na maaaring baguhin. Anong mas gusto mo? Baguhin kong pasya niya sa marahas na paraan. Kung bisiin mo, itay mo, masamang mainis yan. Hoy! Ilagay mo sa ulo mo to. Lahat ng gusto kong mangyari dito sa asyenda ang mangyayari. Lahat ng tumutol ay hindi magkakaroon ng pagkakataon para magsisi. Bakit? Takutan ba ito? Lahat ba ng mga taong gusto yung pasunurin na ginagamitan niyo ng persa? Anak ng kamote, dahan-dahan ka ng pagsasalta ha, baka hindi ka namin matansya. Bakit mangyayari din ba sa akin ang sinapit ni Cabestre? Na pinahatak sa karton, matapos patayin. Pinagbibintang mo, Bakni. Masigit mong alam ang kasagutan ng tanong mo. Sa susunod na pumalag ka sa akin, hindi ka lang gagapang sumuha. Ayun ko! Sana sa susunod, huwag kang basta susugot. Tignan mo ito rin nangyari sa'yo. Sinaktan ka nila. Wala nga naman to, Julio.
Para sa akin, ay masigit na masakit ang makita kang sinasaktan. Binago nila ang mga patakaran ng yumaong Don Rafael. Isa na ang pagpapalayas sa mga matandang tabasero at ang kanilang pamilya. Ipinakikita lamang nila na wala na silang ginagalang sa kahit na sino sa atin. Katulad ng nangyari kay kasamang Beste. Sino sa palagay niyo ang may kagagawa noon? Wala ba tayong malalapitan kasamang Anselmo na hanggang magay masupil ang kanilang pagmamalabis? Sino pang mahihinga natin ng tulong? Samantalang ang taong maaari nating asahan ay bubaliktad na sa panig nila. Senator ni Francisco, cancel mo. Huwag mo nga banggitin sa akin ang pangalan ng ulupong na yon. Kumukulong dugo ko. Kaunting hinahon. Abogado yun. Mahirap kalaban yun eh. Kahit na abogado pa siya, hindi ko siya sasantuhin. Kasil mo, nandiyan dyan ang mamanugangin mo. Wala kayo siyang magagawa. Naku, edi lalong walang nangyari. Balita ko pati mga polis na nakadestino sa atin dito, binantikaan na ni Namiro ang kanilang mga nguso. Totoo ba yun, Luis? Totoo ba ang balitang yun? Hindi totoo yung mga kasama. Kung nakikita niyo mang malapit kami sa grupo ni Mr. Samonte, yun ay dahil sa pakikibagay. Huwag niyo sanang bigyan ng kulay. Maaring nalaman, Luis. Pero maaring patunayan ang sinabi ko. Pati nga happy nyo, sunod-sunod sa kagustuhan ni Mr. Samonte. Lumusot yan. Tirahin na natin. Wag, huwag mo nang tirahin. Sabay na tayo. Tira ka ng tira eh. Magsisis tayo tuloy. Ikaw kasi, bagal-bagal mo eh. Hihintayin ka ba niyan? Huwag ka na nga maingay. Bubulabog lang to eh. Buti pa, lapitan na natin. Bago ka ba? Maghintayin na lang tayo dito. Paglabas niya. Sak, Ayan yan! Narito, nakatakbo na. Ikaw kasi, ingay mo eh. Tira ka ng tira. Ay, di nakita. Ikaw nga ito mabagal eh. Huwag sisisihin mo. Yoko na nga, hindi na lang ako. Tingnan mo to. Para yun lang eh. Ito na. Hanapin natin. Yoko na. Hindi na lang ako. Yoyong! Yoko na. Yoyong, andito lang yun. Yoko na, hindi na lang ako. Bahala ka. Senyor Samonte, bakit niyo ako dinala rito? Magpula kayo sa akin! Maawa kayo sa akin! Wala naman ako masamang intention! Maniwala kayo. Wala naman akong masamang intention sa mga sinabi ko. Maniwala kayo sa akin. Di ba gusto niyo magkaroon ng parte ng lupain ng papa, attorney? Bibigyan kita ngayon. Mula dyan sa tinutuntungan mo, hanggang sa kayang abutin ng iyong paningin, ay magiging iyo. At dadagdagan ko pa ng kapiraso para sa iyong libingan. Mabigat na paratang yan. Lalo na't sinasabi mo, hindi ikaw nakakita ng pagpatay. Kilala ko ang nakasaksi, Hepe. Hindi siya magsisinungaling sa akin. At naniniwala ako sa mga isinumbong niya. Bakit hindi siya pumurito at magbigay ng statement? Meron ba siya dapat ng katakutan? O hindi paniniwala ng kanyang kasinungalingan? Siya pa ba ang lalabas ng sinungaling? Hepe, naparito ako hindi para makipagtalo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit ikaw ang naglakas loob para magsumbong? Mabigat na kaso ito, Julio. Papaano kung hindi mo mapatunayan ang mga sinasabi mo? Kayong otoridad, Hepe. Masigit ang karapatan niyo para patunayan ang mga sinabi ko. Bakit hindi niyo tignan ng bangkay bago niyo ako imbestigahan? Pupuntahan namin. Pero huwag kang aalis ng bahay.
Alam mo ang oras ay papasyalan kita para kunan ng statement. Kung totoo ito, yung sinasabi mong saksi ang palitawin mo. Siya ang paniniwala ng husgado. Hindi ikaw. Linda, yung anak mo, kaya namimiyasa yan sa pagsuot-suot sa tubuhan, eh kinukonsinti mo, eh baka mamaya maahas yun doon. Emeng! Emeng, halika na rito na makakain na. Opo, Inay! Pati yata. Tay! Sinabi mo mga polis! Pepe! Ano, halina kayo at makakain. Ano kung niyo ba? Pepe, anong ibig sabihin nito? Luis, ano to? Mga Anselmo, may nagsuplong mo sa amin na kayo. Meron mong baril dito. Sir, Pwede na ba yung statement na yan? Pirma mo na lang mga kulang. Dagdagan mo pa para walang sabit. Hindi ka sasabit, Mr. Samonte. Totoo lamang na binantaan ng pamilya ni Julio si Atty. Francisco. At nandiyan sa deklarasyon mo na inagawan kanya ng baril na siyang ginamit sa pagpatay. Ang problema lamang, hindi na mababalik ang baril mo. Hindi problema yan. Kahit na ilang baril pa, kaya kong bilhin. Ang inaalala ko, yung testigong sinasabi ni Julio. Huwag mong lalahanin yon. Sa tingin ko, natatakot si Julio na ipakilala ang sinasabi niyang saksi. At maring malapit sa kanyang taong yon. Kaya ayaw niya ipahamak. Kailangan maging mabilis ang paglitis kay Julio, Hepe. Bago may mangyari pang iba. Ako ang bahala kay Judge Cunanan. Kilala ko siya. At ikaw na ang bahala sa kanya. Alam mo yun. 5 minuto lang o, Mrs. Oho. Julio, Sinong kasama niyo? si Itay at si Lirio. Andun kausap ang Hepe at si Luis. Julio, ba't nangyari to? Ba't hindi mo ituro sa kanila ang sinasabi mo nakasaksi sa pumatay kay Atty. Francisco? Inay! Para, Nakita ko pumatay kayo. Emeng, huwag kang maingay. Bakit ho? Basta't wala kang nakita at wala kang nasaksiyan. Pero Itay, ako... Basta't sundin mo siya, sabi ko. Si Julio ang nagsabi sa inyo, Hepe. Kundi dahil sa kanya hindi niyo malalaman ang nangyari patayan. Bakit ngayon ay siya pa ang inyong dinidiin at pinagbibintangan? Hindi sa kanyang baril na yon. Ang isinumbong niya walang sapat na katibayan, Anselmo. Hindi gaya ng mga katibayan sinampal laban sa kanya. At sino ang nagdemanda sa anak ko? Ang mismong may-ari ng baril? Alam lang lahat kung kaninong baril yun ah. Hindi tayong hukuman para humatol, Anselmo. Kung talagang wala siyang kasalanan, lilitaw yun. Pues pagbutihin mo, Hepe. Dahil sino mang kasama sa sabuhatang ito, isasabit ko sa demanda, kahit na sino pa siya. Gawin mo. Walang pumipigil sa'yo. Luis, tulungan mo Kuya Julio. Ikaw lang ang pag-asa namin. Mahirap sa katayuan ko. Baka pati ako madamay. Isa pa, bakit hindi sabihin ni Julio? Kung sino ang testigo, yun ang makakatulong sa kanya, hindi ako. Ganyan ba talaga kahina ang loob mo? O baka naman totoong nabili ka na? Lirio, sa labas tayo mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi kita maaasahan. Lirio! Lirio! Pare-pareho kayong may mantika sa nguso.
Talaga bang hindi mo pipirmahan? Ibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi, wawasakin ko yung mukha mong pinagmamalaki. Diyan ka magaling. Sa pananakot. Sa pagwasak sa mga bagay na ayaw mo. Para sa akin, hindi ka lalaki. At anong ibig sabihin ng mga alagang yan? Para takutin ako. Gaya ng ginawa niyo sa mga sakada. Kay Julio, ngayon ko lang naisip na ikaw ang may kagagawan sa lahat ng mga nangyaring patayan dito. Ang tanong kong sagutin mo, pipirmahan mo ba o hindi? Hindi. Ah, ganon. Masakit pa. Susunod. Hindi lang yan ang mangyayari sa'yo. Uwi ka na yata. Hatid ka na namin. Bastos na ito kinakausap pa! Kausap pa kita. Ano ba? Ano ba kailangan niya? Nagmamadali ko ako eh. O, hindi kung nagmamadali ka, di hatid ka na namin. Hindi na, salamat na lang. Salamat eh. Huwag, bitawan niyo nga Hindi ako! ka na! Doon kayo! Dito kami! Bagong! Silaban mo yung duman! Ha? Silaban mo!
Nakilala siya dahil sa suot niyang singsing. Si Emeng, ang Itay. Ang bata nasa bahay. May usapan kami ng Itay na magkikita dito. Dapat kanina pa siya eh. Julio, kinakabahan ako. Pinaghihinalaan ng Itay ang pangkat ni Ramiro. Hanapin mo siya. Lumayo kayo rito at huwag kayo magkasya ng panahon. Bakit? Umiwas kayo sa gulo. Maaaring may balakan sila laban sa inyo. Doon muna kayo kay si Domingo. Pero paano ka? Hindi kita maiiwan sa ganyang Huwag mo kalagayan. kailangan, Erlinda. Julio. Sige na, hanapin mo Itay. Lumayo kayo rito. Bago mahuli pa ang lahat. Para! Itay! Itay, tayo na ho umuwi. Huwag niyo na ho ituloy kung ano man ang binabalak niyo. Pinatay nila ang aking bunso. Ang kawawa kong anak. Itay, huminahon kayo. Huwag niyong bulagin sa puot ang inyong isipan. Alalahanin niyo kami. Si Julio, si Emeng. Paano kami kung may mangyari sa inyo? Habang nabubuhay ang mga putang nang yan, maraming buhay pa ang wawasakin nila. Alalahanin niyo, Itay. Nasa kulungan pa si Julio. Hindi ba maaaringin mo na asikasuhin natin? Isa lang ang alam kong kalutasan. Isa lang. Si Lirio. Ang kawawa kong anak. Itay, makinig kayo sa akin. Utang na loob. Pabayaan mo ako. Itay! Itay, huwag niyo na ituloy! Lumayo ka. Itay, maawa kayo sa amin! Mabunan pa siya ko. Lumayo ka. Itay! Lumayo ka. Lumayo ka. Sorry. Bakit mga asal mo? Iho de puta ka! Pinatay niyo ang anak ko! Hindi, Emerald! Itay!
Siya ang naunang nagpaputok! Maliwanag na naparito siya para patayin ako! Ipinagtanggol ko lang ang aking sarili! Makinig kayo lahat! Nakita niyo ang nangyari! Pinatay niya ang aking mga tauhan! Inay, bakit wala pang lolo rito? Emeng! Dali-dalian mo dyan! Nay, saan tayo pupunta? Bakit ba tayo alis? Wala ka nang maraming tinatanong pa, ha? Paano, Itay? Iwanan na lang natin siya. Tayo na, Emeng. Dali yan! Pabayaan niyo sila. Sir, ito sabi ni Ramiro, nadali sila. Ako nang bahala mo paliwanag kay Ramiro. Sige na, Erlinda. Hindi maaari, Sarge! Puto sa amin ito eh! Ganun ba? Erlinda, takbo! Sabi ko na nga ba't kayo naririnig ko eh. Halika na tuloy. Ano po siya? Ay, halika na. Oh, kamusta na kayo? Nabalitaan namin ang nangyari kay Gikong Anselmo, kay Lito at sa asawa mo. Hindi nga lang kami nakaluwas kagad. Dahil dami ng trabaho dito. Naiintindihan ko po yun. Hintay ka, kumain na ba kayo? Hindi pa nga ho eh. Nagugutom na ho kami. Ito ba yung dumating, ate? Hi, si Erlinda at saka si Emeng. Erlinda! Emeng! Mano pa, Chidami? Ano po? Oh, sandali lang ha. Ipaghahain ko kayo ha. Erlinda, maupo ka. Mukhang bumibigat ang problema ninyo, ah. Eh, lalo nga akong sumasama habang nagtatagal, eh. Pwede ba, Chong? Pansamantala dito na muna kami ni Emeng. Kami pa ba naman ang magkakait ng tulong? Eh, hindi naman kayo iba sa amin. Salamat, Chong. Julio Magsalim.
bahalang umunawa sa amin, Erlinda. Hiyang-hiya nga kami sa inyo mag-ina. Pero wala kaming magagawa eh. Nakarating na sa amin ang balitang pinaghahanap kayo ng nakaaway ng asawa mo. Nag-aalala kami, baka pag uwi dito ng mga bata, lalo naman maging delikado ang kalagayan namin dito. Alam mo naman siguro yun, di ba? Naunawaan ko po, Ate. Salamat po sa mga naitulong niyo sa amin. Alis na po kami. Mag-ingat na lang kayo. O, Emeng, ikaw nang bahala sa inang mo, ha? Erlinda. Pasensya ka na, Erlinda. Yung tsadi mo masyadong nervyos eh. Pero kung gusto mo, meron akong kaplasong lupa niya sa may paanan ng bundok. At may mga pananim ako doon. Matagal pa namang anihin eh. Kaya walang gagambala sa inyo. Maaari din kayo magtanim doon kung anong gusto niyo para sa ikabubuhay niyo mag-ina. At ligtas pa kayo. Wala naman kami ibang mapagpipilian, Chong eh. Wala na kaming ibang mapuntahan. Kailangan namin mabuhay. Siguro higit sa 3 pinatay mo. O kaya nasangkot ka sa isang nakawan, marami kang tinodas. Pare, mahirap ako magkamali. Ako? Hindi ako kriminal. Hindi lang umubra ang kalokohan ng mga gwardya dito. Nahuli nila ako, nagpupuslit ng alak. Kaya ako kinulong dito sa selda mo. Pero bukas, sa makalawa, laya na rin ako. Ito, ketong to. Bakit? Nanditiri ka ba? Marami pang may sakit na ganito dun, sa libis ng bundok, sa may dalampasigan. Ano bang lugar ito? Ano pa? Di kulungan na kagaya mong talamak ang kasamaan. Puro kayong mamamatay tao dito. Pag dito ka dinala, hindi ka na makakabalik sa pinanggalingan mo. O ano? Handa ka na ba? Andiyan na yung hapunan mo. Pipirmahan mo ba ito? Walang kwenta naman lupa nyo. Pagbili mo na lang. Pag hindi mo pinirmahan ito, lalo ka mapapasama. Hindi ka namin titigilan. Pumirma ka na. Inay, ang hirap naman dito.
Araw-araw na lang, puro tayo trabaho. Kung hindi mangangako, pagkikit ng tubig, bubungkal ng lupa, tatanim. Bakit hindi lang tayo makitira kala Lola Pasyo? Kaya sila, Nano Openg, may kalaro pa ako doon. Sino bang ayaw? Kaya lang hindi talaga maaari eh. Bakit nga ako? Huwag ka nang maurirat. Marami pa tayong gagawin. Inay, kung nasa kulungan ho ang itay, bakit hindi natin siya dalawin? Sa kalagayan natin ngayon, hindi maaari, Emeng. Pero pansamantala lamang ang lahat. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maaring isang araw, bigla na lang siyang darating. Bihira ako magkamali. Makita ko lang ang tao, sasabihin ko sa iyo kung mamamatay o magnanakaw. Pero nasira ako sa iyo. Alam mo, Julio, tama yung ginagawa mo. Huwag kang basta papayag sa gusto nila Hugo. Hindi ka naman papatay ng mga yan. Dahil nadinig ko sa ibang gwardya, tumatanggap yan ng 3,000 piso linggo-linggo doon sa taong naghahangad sa lupa mo. Ay kung patay ka na, ano pang matatanggap nila? Pero kuy daw ka, pare. Pag pinirmahan mo yan, todas ka. Pinlanong mabuti yan eh. Gaya nung nagpatapon sa iyo dito. Kaya nga napagbintangan kang pumatay. Alam mo ba yan si Hugo? Smuggler yan. Masiba sa sugal, masiba sa babae, masiba sa larong dama, masiba sa alak. Larong dama bang sinabi mo? Oo, bakit? Hindi ko kayo makausap, Nardo. Wala akong paano makipag-usap sa kawatanak keto ngayon. Sadali lang. Warden, magugustuhan po ninyo yung sasabihin ko sa inyo. Tungkol sa ano? Tungkol po sa dama, meron pong humahamon sa inyo. Dama? Aba, Hugo, ibang klase na yan. Ikaw pa hinahamon ngayon. Sino? Yun ho bang isa sa bagong pasok, si Julio Magsalin? Talagang naghahanap ng sakit ng katawan ng tao yan. Ano? Magaling daw po. Magaling. Eh kung matalo ko siya, meron ba siya ipupusta? Meron po, Warden. Yun daw pong pinapipirmahan ninyo sa kanya ang nakataya. Kung tatalunin ninyo siya, pipirmahan niya. Magaling. Sige. Pero kung kayo daw po ang matatalo, ilalabas ninyo sa karcel, yun ho bang parang living out at hindi na ninyo siya gugulpihin? Living out. Kapag tinalo niya ako, sabihin mo sa kanya, living out siya. Sige. Sige po, sasabihin ko po. Doon, Julio, ang pataniman namin ng iba't ibang gulay at bungang lupa. Diyan ang gagaling ang aming ikinabubuhay at yan din nagbubula ang inirarasyon namin kila Hugo. Ito ba kayo naninirahan? Ito ang ibinigay na tirahan para sa amin, Julio. Dito na kami sinisikatan at nilulubugan ng araw. Nabubuhay kami rito, hindi dahil sa may hinihintay pa kami kinabukasan. Nandito kami dahil humihinga pa. Mabuti pa nga yung taong naghihingalo eh. Maraming nananalangin na madugtungan ng kanyang buhay. Kami, simula na mapadpad kami rito, tinuring na kami patay. At yan naman nagtatago yung mga kontrabandistang nagdadaan dito. Halika, Julio, tuloy ka. Pakikilala kita sa pamilya ko. Julio, pamilya ko. Si Claring at si Nene. Magandang araw sa inyo. Magandang araw na.
diyan katatakas, Julio. Kilala ko ang mga yan. Hindi yan makakahirit pag ako ang humiling. Kabisado ko kasi ang mga kalokohan nila. Cardo, may kailangan lang ako bago ako umalis. Saan ko ba matatagpuan yung mga aso ni Hugo? Madali yan. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Pero kung meron kayong problema, puntahan lamang niyo ako sa kampo. Hanapin namin yung si Nicolas. Ngayon, kung wala naman ako, hanapin niyo yung kumpare ko si Rapid. Tutulungan namin kayo. Paano, Mang Kulas? Mauna na kami sa inyo. Sige. Huwag lang yung bubuntisin yan, ha? Saan ba tayo pupunta? Basta sumama ka sa amin. Hindi ka maano. Di ba, pare? Oo. Akong bahala dito, pare. Pare, pinasiklaban mo ako noon, ha? Gusto mo pakitaan kita? Sige. Palurin mo. Putang ng ito, ah. Saan ka man pumaroon, Julio? Dalangin namin ang kaligtasan mo. Sana'y huwag mong kalilimutan sa dakong ito ay may nabubuhay na kagaya namin. Sige na, Emeng. Matulog ka na. Opo, Inay. Tao po. Tao po. Magandang gabi ho. Magandang gabi rin po. Pasensya na ho kung nagambala namin kayo. Malayo lang ho kasi ang nilakbay namin eh. Kung maaari lang ho, kung meron kayong konting kanin o anuman, pwede bang makiamot? Hindi pa kasi kami naghahapunan eh. Tumuloy po kayo. Maupo po kayo. Pagdamutan nyo na lamang po kung ano man ang mayahanda ko sa inyo. Anak niyo ho ba siya? Oo, Wala na ba ho kayong ibang kasama dito? kami lang ho ng anak ko. Huwag na ho. Ako naman bahala.
Paano ho, misis? Aalis na ho kami. Malayo pa ho ang aming pupuntahan eh. Bayaan nyo't makakaganti rin kami sa inyo. Sa inyong kabutihan balang araw. Maliit na bagay lang ho yun. O sige boy, aalis na kami. Sige ha. Inay? Kami tayo? Epe. Sino yan? Mapit ka rito. Leching ito ah. Bakit ako lalapit? Sino ka? Bakit hindi ka lumapit sa akin? Kung ayaw mong mamatay sa kinatatayuan mo, lumapit ka rito. Julio. Isa ka sa pinilihan ko rito, Hepe. Huwag, Julio. Marami ko, anak. Maawa ko sa pamilya ko. Naawa ba kayo sa pamilya ko? Hindi ako, Julio. Si Ramiro. Pinilit ako ni Ramiro. Pinilit o binayaran? Magkano naging halaga ng tsapa mo, Hepe? Huwag, Julio. Kailangan ako ng mga anak ko. Magmumukha nila kawawa pag pinatay mo.
Huwag mo mamatay. Sabihin mo kay Ramiro na nandito ako. At ikaw, Hepe, at ang iyong pamilya, umalis kayo sa lugar nito. At wag na kayong bumalik. Nando? Oo. Gising. Gising kami mga tao. Oo. Walang tatabas bukas at ipaabot nyo sa lahat ng ating mga kasamaan. Maaari bang malaman ka, Levy, kung bakit? Dumating na si Julio Magsalin at pinararating niya na walang lalabas bukas. Oo, Ka, Levy. Maasahan nyo.